Magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Welcome sa ating pong programang APAP Batangas. Ngayon po ay special na presentation ng ating programa. Ngayon po ay special sapagkat ang araw pong ito ay ang aming pong launching ng aming website ng APAP Batangas. At pangalawa ho ay aming Christmas party ng buong puwersa po ng Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Maraming salamat nga pala kay Chairman Ped Calao sa kanyang napakalaking lechon na aming pinagsaluhan ngayon. Kay Jess Medina doon sa ating mga itlog. At of course, walang sawang pagod ni Past President Dingandal. Siya po ang ating host po ngayon sa ating programang ito. At siya po naghanda ng lahat ng itong ating special na presentation. Mga kaibigan, ako po si Colonel Jerry Zamudio at gusto ko lang pong i-acknowledge yung iba pong mga kasamaan po ng APAP Batangas. Sa kaliwa ko ho ay ang aming pong special na bisita galing po ng Metro Manila. Ito po ay isa po sa mga tumutulong sa ating programa. Alam ko naman nakilala niyo po si Bing Formento. Yan po ay KBP Golden Dove Award po yan. Bati ka muna, Ninong. Kumustahin ko na lang at Happy New Year sa lahat. Thank you very much, Ninong. At yung magandang dilag ho sa aking kanan po ay si Dean Go. Yan po ay dating president po ng Lions Club sa Rosario at saka ng Lipa South, Rotary. Magandang bati ka din. Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. Merry Christmas po sa ating mga televiewers sa buong Kapuluan. Ako, Nax Kapuluan ng Lipa. Magandang Pasko po at sana po naman ay masagana ang ating bagong taon. Hello. Magandang gabi po sa mga manonood. APAP Batangas po at Merry Christmas sa mga nanonood. Salamat po sa pagtangkilik nyo sa amin. Merry Christmas po at manigong bagong taon sa darating na ilang araw na pong ito. Ganon din po. Magandang gabi po sa mga manonood at sa ating mga bisita. At Merry Christmas and Happy New Year sa lahat. At binabati ko na po yung aking pamangkin na magdidibo sa January 4, si Roxana Promentila. Okay, meron ako microphone dito. Sarili ko. Anyway, tapos na po ang Pasko. Sana kayo nagsaya. At alam ko ang inyong mga pamilya ay nasa inyong tabi during Christmas. At darating na po ang ating bagong taon. Pag-ingatan po ninyo ay ang ating mga pinagbabawal na paputok, huwag natin gamitin. Sana po ay maging successful ang ating susunod na mga taon. APAP Batangas. Thank you. Si Major Cesar Lubaton. Advance Happy New Year po sa ating mga taga-subaybay. At bago ang lahat, gusto ko lang i-remind yung ating mga taga-subaybay na bawal po ang indiscriminate firing ngayong pag-celebrate natin ng New Year celebration. At ang bagong Deputy Commander ng 740, Deputy po ni Cesar, si Major Edmark Villarin. Thank you very much, sir, sa lahat po ng taga-subaybay ng APAP Batangas. Merry Christmas and Happy New Year po sa ating lahat. Okay, thank you. At bago po natin pakilala ang ating pong guest, special na panauhin sa ating pong programa ngayong APAP Batangas, ibibigay ko muna po ang microphone kay Ding Andal sapagkat ngayon pong araw nito ay ang launching ng website ng ating pong APAP Batangas na kung saan ay nais po nating pasalamatan ng kanyang anak na talagang nag-sacrifice po dito para mabuo ito, si Engineer Shelly Andal Torres. Palakpakan po natin yan. At yun ang gumawa ng ating website. At saka si Dr. Silien Andal na yan po ay internal doctor po yan, hematologist sa UP General Hospital. At Ding, ako na mag-introduce sa mga kasama natin sa likuran. Ang aking asawa po na si Nilda at saka
ang First Lady po ng ating kasama dito na si General Rolando Honco, ang Commander po ng Civil Relations Service. Wala po si Sir, kaya si Ma'am na lang po ang pinadala, si Ma'am Eva. Pakifocus naman kay Ma'am yung ating camera para ma-recognize po ang napakaganda pong may bahay po ni General Rolando Honco. So, Ninong? Welcome po sa inyong lahat. Mabuhay po. Happy New Year po. At kami natutuwa na maging magkasama-sama tayong muli para sa taunang year-end celebration at pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan, sa mga kinabing at ang kanyang may bahay. Kina Tita Nilda, Tita Eva, bagamat hindi natin ngayon kasama si General Honco. So mga kababayan, tayo po ay nagla-launch ngayon ng ating Facebook page na nakalink sa YouTube. Ang atin pong website ay kasalukuyan pang dinedesign ng isang team ng mga batang estudyante at pinangungunahan naman ng opisina ng aking anak na si Engineer Marian Shelley. Sila po ay nagde-design ng website ng Batangas at ang ating web page ay active na po ngayon. Ang ating Facebook page, ipakita mo Dan. Kung tayo po ay nasa sa Facebook, ay pwede tayong mag-search ng Batangas at ito po ang ating makikita doon. Dito po kung mapapansin ninyo ay yung ating yun pong ating mga episode ay maaring ito po ini-upload ng ating mga bata ngayon at ang lahat ng previous episodes po namin ay aming ilalagay diyan. Ayan po makikita ninyo marami na yung mga nag-react. 2 days pa lang po namin nailalagay yan at marami na yung nakapansin. Mayroong mga taga rito sa atin at may mga taga ibang bansa na mga kababayan natin at mayroon silang mga sila ay mayroon ng mga nagiging panukala, nagre-react sila at may mga suggestions na po sila. Kamukha po nitong ating mga pangalang ito, ay ito po ay pinagbili na. Sinabi na rin po ito ng ating mga viewers. Ayan po yung huling episode natin with Vice Mayor Eric Africa ng ating lungsod ng Lipa. At ito pong mga ibang episode na naririto ay yung kina Major Colonel Manny Abrojena at yung pang mga previous episodes po, yan ay ilo-load din natin. Dito po sa bandang itaas, pwede ninyong piliin kung alin ang episode na ibig ninyong mapanood. So maaring yung mga hindi ninyo napanood dito, ma-browse ninyo sa inyong mga computer at maaring anumang oras ay pwede na ninyo kaming mapanood. Nawala lang Dan ang ating mic. So yan po, ito po ay sa ating pagsusumikap na higit na mapalawak at malaki pa ang maabot nating mga manonood na naririto man o wala man dito sa ating lugar upang ang ating mga kababayan ay maging bahagi ng ating talakayan. At ito namang ating Batangas ay batid ninyo na ang nais lamang ay mai-advocate namin yung malayang pakikipag-ugnay sa ating mga nasa sa namumuno sa ating mga lokal at nasyonal na opisina ng ating gobyerno para ang lahat ng kanilang mga programa o iniisip o pinaplano ay maaring mapag-usapan at yung mga taong apektado ay makapagbigay ng kanilang kuro-kuro at maramdaman ng mga nagpapatupad ng kanilang mga panukala o ng kanilang mga programa kung ano ang nararamdaman o nasa sa loob ng ating mga kababayan para higit na maging mas maluwag ang pagsasamahan
ng ating pamayanan at ng ating mga nasa pamunuan ng ating pamahalaan. At ito po ang aming bago sa ating bagong taon. Pwede na po kayong mag-react, pwede po kayong mag-like, mag-comment doon sa ating Facebook page. At anuman pong episode ang inyong na-miss ay pwede ninyong mapanood po doon. Sa ngayon po ay patuloy pa lang ang pag-upload ng ating mga previous episodes. Maraming salamat po at happy anniversary sa ating mga kasama sa Up Batangas. Thank you very much, Ding, at advance Happy New Year po sa lahat po ng ating mga tagapagsubaybay. Ngayon pong araw nito ay napakalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat kasama po natin no less than ang Provincial Director po ng Philippine National Police dito po sa lalawigan po ng Batangas. Ito'y mahalaga ito sapagkat alam niyo naman, ang peace and order ay mahalagang sangkap sa ating society. At tayo po'y nagpapasalamat sapagkat kahit ho napakapayak ng ating programa, ay sinisipot po tayo, pinupuntahan tayo ng ating Provincial Director. Ito ay pagpapakita lamang ho na talagang nandun po ang kanyang pagharap sa tungkulin na mag-ulat sa ating mga kabayan. Kaya mga kaibigan, palakpakan po natin ang Provincial Director po ng PNP sa lalawigan po ng Batangas, Police Senior Superintendent Omega Jerry Jocares Fidel. Magandang araw po sa inyo, sir, and pakibati na lang po, sir, yung ating mga tagapagsubaybay. Salamat, Jerry. Inbya po sa aming opisina, yung Batangas Police Provincial Office. Gusto kong extend our warmest holiday greetings sa management and staff ng APAP Batangas and to all the televiewers. Magandang hapon po. At mga kaibigan, kasama niyo po ang Chief ng Police dito po sa siyudad po ng Lipa, si Police Superintendent Jacinto Malinaw. Maraming salamat po, sir, at binabati po natin ang lahat natin tagapanood dito po sa APAP Batangas. Maraming salamat. At ang ating partner na, kayo talagang strong team na ang ating APAP Batangas sapagkat nandiyan po yung iba't ibang mga organizations, nandiyan po ang AFP. Ngayon, nadagdagan tayo ng PNP. Ito ay stay na po sa ating programa. Si Police Senior Inspector Dwight Fonte Jr. Una po, magbati po sa lahat ng mga tagapanood namin at syempre, bubusong pa salamat po sa lahat po ng bumubuo ng APAP Batangas at kami naging parte na rin at ang mga previous episode na i-upload na ito po palagi hindi po sa aming pamunuan ng Batangas Police Office and siyempre na our Provincial Director, Senior Superintendent Fidel. Maraming salamat po at instant local celebrity na yan si John Dito, sir. Dahil palagi pong kasama sa programa natin. At ang one of the awardees ng DDT, yung Dangerous Drug Sport ngayong pong taon. Doon po sa awarding ceremony ng Dangerous Drug Sport, nakaunti lang po yung mga individual awardees doon. At ang isa po sa mga awardees doon ay walang iba kundi si Police Inspector Albert Fabregas, ang Administrative Officer po ng Provincial Director ng PNP. Hello. Unang-una, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat ng taga-pakinig sa programa APAP Batangas. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat naulit po nabanggit po tayo po ay tumanggap ng parangal sa nakaraan ng anibersaryo ng Dangerous Drug Sports ay 41 anibersaryo nila. At sana po ay ang taong bayan, mamamayan ng lalawigan ng Batangas pagtulad po sa programa ng ating Provincial Director. So, ito po ang demand reduction program na ating lalawigan. Sana po ay makita mahalaga po ito upang labanan ang lumalaking problema ng
very much. Ako na po ang unang magtatanong bago natin ibigay yung ating microphone sa ating mga kasama na sa ating pong Provincial Director. Sir, ngayon po ay tapos na yung, magtatapos na po yung 2013. At gusto lang po namin itanong, sir, ano yung mga mahalagang mga nangyari po sa 2013 na dapat malaman po ng ating mga manonood dito po sa ating programa, at ano po yung mga concerns, mga issues na inyo pong nakita for 2014 na magiging spillover nitong mga nangyari ng 2013 na kung saan kinakailangan po natin yung tulong ng ating mga kabayan, lalong-lalo na yung mga local officials po natin para mapanatili ang ating peace and order sa ating bansang Pilipinas. Pero bago niyo sasagutin yan, kailangan natin maghanap buhay muna. Okay mga kaibigan, tayo po magbabalik pagkatapos lamang po ng ilang paalala. So mga kaibigan, ngayon pong araw na ito ay ating po mapapakinggan ang ulat po ng ating Provincial Director ng Philippine National Police. Alam nyo, patapos na po yung taong 2013 at napakarami hong mahalagang nangyari po sa 2013 na dapat malaman po ng ating mga kabayan para alam nila kung saan sila maaaring tumulong sa ating kapulisan para magkaroon tayo ng magandang peace and order sa ating pong lalawigan. So, sir? Magandang hapon po sa kanilang hapon ulit. I believe ang Batangas PNP, we have done so much in promoting peace and order as well as security in the province po. Sa crime prevention po, we have done so much, particularly sa aming operational focus on wanted persons, campaign against loose firearms or illegal firearms, sa criminal crime groups as well as illegal drugs. Sa campaign against firearms po, we were adjudged or awarded last May election, and this barangay election for the most number of firearms accounted or recovered. Yun po ay nationwide po. Ang Batangas po ang pinakamaraming nakumpiska ng baril nationwide. And we were awarded sa region at sa national level po sa Camp Crame. And on illegal drugs, marami rin po tayong arrested persons, confiscated items, and of late po, yung last December 25, yung apprehension po ng more than 80 kilos of shabu dito po sa Lipa City. Iyan ang pinakamainit, Colonel. Opo, sir. Maraming salamat. At sa wanted person naman po, maraming po tayong nahuli din po with rewards and ordinary wanted persons. Sa mga criminal groups din po, maraming po tayong na-neutralize or arrested. Nasa target list natin at nasa watch list. Pag target list po, may hold list po tayo, may mga warrants of arrest po yan. Pag watch list, yan po yung probable na malamang gumawa ng mga krimen o magamit sa krimen po. On crime solution naman po, marami rin po tayong na-solve na cases sa mga sensational heinous crimes involving mga local officials and important persons na-solve din. Other cases under investigation po. And this coming 2014 po, we intend to do more. We will give our best shots para mas lalo pang maprotektahan po ang ating community, at we intend to deliver more down to the barangay level po. Iyan po, maraming salamat. Ang sunod po magtatanong ay si Dean Go. Magandang hapon po, PD. Gusto ko pong maging specific po. Kasi po, ilang series na nagkaroon tayo ng mga guests regarding peace and order. Ang itinanong ko sa kanila noon, anong pwedeng magawa po natin regarding dun sa mga crime ng
riding in tandem. Laging sinasabi po nila sa amin na maglalagay sila ng rules kung anong dapat, like bawal ang nakaangkas, kailangan ng motor ay good for one lang. So, PD, nasa na po ngayon tayo regarding dito po sa riding in tandem? Meron ga po tayong programa para po naman na ma-regulate natin o mabawasan po natin yung ganong crime? Meron po tayong programa dyan, meron po tayong PIPS po natin, yung Integrated Patrol System po natin. Meron po tayong, aside from scheduled checkpoint by district po, within sa 24 hours po, meron po nag-checkpoints po yan by district po. Aside po yung pag nag-establish po ng dragnet operation, pag may mga reported incident po. Usually, chinecheck po yung pag may mga traffic violation po without helmet or wala pong plate numbers ang mga vehicles, yun po may incidental lawful arrest po pag may violation po yung motorista po. Thank you po. Gusto ko lang po ding i-follow up. Meron din po kasing nagsabi sa amin na sa isa yatang municipality or city sa Manila na bawal daw po ang naka-helmet sa loob ng bayan. Ano po ang masasabi nyo doon? Depende po yan sa situation po sa lugar po. Maaring favorable. Kasi yung krimen naman po ay hindi man natin talaga mapipigilan po yan. Yung ginagawa po natin ay prevention po. Pag may presence po ang police, for sure po, yung opportunity ng mga would-be criminals ay may iwasan po. So, nagkakandak po tayo ng random checkpoint sa mga iba-ibang lugar po. Sir, magtatanong si Chairman Ped Calao. Magandang gabi po, Director. Nabanggit po nyo kanina mga accomplishment ng ating pamunuan. Ano po kaya sa inyong palagay ang kulang pa para lalo nating ma-improve ang serbisyo natin sa mamamayan, bukod po sa kooperasyon ng mga mamamayan sa pulisya? Ano po kaya ang pwede pa nating idagdag para lalong mapaganda ang serbisyo ng PNP? Yun na nga po, siguro ang hiling ko na lang po sa bilang Christmas po sa PNP natin ay yung full support at cooperation po sa PNP natin. Minsan po kasi nagiging usual problems po natin, lalo na sa crime solution, yung hesitance po ng mga witnesses, would-be witnesses to come up in open para mag-witness sa isang incident. Kaya may mga nahirapan po yung mga investigator natin para ma-solve po isang insidente po. Siguro po, mas marami pong magawang pulis pag nandyan po yung full support and cooperation ng community po. Lalo po ay alam po natin na napaka-konti po talagang pulis natin. Ang laki ng disparity yung rapid increase po ng ating population po. Hindi po sobrang laki po compared sa paglaki po ng o pag-increase po ng number ng police personnel po natin. Salamat po. Magandang gabi po, Director. Kasi kanina at nung maging bisita din po namin ang hepe ng Santo Tomas, nabanggit niya po na magkakaroon din ng no helmet sa bayan. Yun hong sa motorsiklo pag nagmamaneho. Paano ho yung kaya magiging kasi sa LTO naman ho, bawal ang hindi naka-helmet. Sa PNP naman, bawal naman ang naka-helmet. Paano ho nagkaroon ng magandang coordination doon para ho mas maayos, di ho ba? Kasi parang saliwa ho yata. I'm not aware po yung may this case na po yan, sa Marikina po yan, tinikita ng city ordinance. Pero pagkalam ko po ang
Ang mag-prevail po ay yung national law po natin, yung Republic Act. Ano po yung Republic Act? Yung anti-carnapping law po natin. 4136. Land transportation code natin po. At saka yung anti-carnapping law po natin. Okay po. Kaya ano naman po, kaya sa nanalo pong nabigyan ng award ng bilang sa drugs, sa PDEA. Ano po ang magiging, meron ba kayong magiging duty for promotions against sa drug use o sa pagpapalaganap ng mga droga? Magandang tanong po dahil ang programa po ng probinsya ng Batangas, pamumuno nga po ng aming provincial director, si Senior Superintendent Fidel. Ang programa pong ito ay magiging tuloy-tuloy at ang kasalukuyan nga po ay meron tayong level up kung saan po yung mga bata mula sa 4 na baitang papuntang 6 na baitang ay may mga pulis po tayong nagtuturo sa eskwelahan ng Drug Abuse Resistance Education Program. Nang layo din po nito ay ipaalam kung ano ang masamang epekto ng droga sa kabataan at sa buong komunidad. At alinsunod po dito, kasabay po nito ay meron po itong level up sa high school na kung saan po ay meron po tayong programang yung Barkada kontra Droga, na kung saan po ang tinatarget naman natin dito ay yung mga high school student, no po. At patuloy din po ang programa na drug symposium sa lahat ng sektor ng lipunan. At katunayan po ay tayo ay isa sa mga mapapalad ring pinarangalan ng Rotary Club of Lipa sapagkat tayo po ay nakapag-conduct ng halos 5 beses na symposium sa lahat ng sektor ng lipunan dito sa lungsod ng Lipa noong nakaraang taon. At ang programa pong ito ay patuloy na isinasagawa. At nung nakaraang buwan lang po ay nag-launching kami ng Barkada kontra Droga sa lungsod ng Batangas sa isang Barangay National High School, sa Balete National High School. At ito po ay ipagpapatuloy po ng ating programa pong ito sa suporta po ng aming butihing Provincial Director. Magandang gabi po sa ating mga bisita. Ang aking pong katanungan ay sa ating Provincial Director, Sir Fidel. Nabanggit po niya na kanina na crime prevention, tapos napakalaki ng population. Parang naobserbahan ko kanina doon sa aking hinaharangan langgam, pulutong ng langgam. 2 side po yung naharangan ko, pero yung isang side hindi ko naharangan, doon po naglabasan. Sa makatwid po, parang kulang po ang tao ng PNP para sa crime prevention. May plano po ba ang PNP na magdagdag ng naragdagang puwersa o mga bagong pulis? Programa po. May yearly program naman po ang ating national headquarters sa recruitment po. Kaya lang po kulang pa rin po talaga yung nare-recruit na pulis. Alam niyo po, pag may isang taong namamatay, 4 po yung pinapanganak. Yun po ang rate niyan. So, nung may establish po ang ating PNP 1991 po, nasa 120,000 lang po tayo noon. Yan, nasa 145,000. Pero ang population noong 1991 ay around 60 million. Ngayon po ay 95 million po tayo. Tignan niyo po yung rapid growth po ng population, yung disparity po. Kaya ang ginagawa po ng kapulisan natin is to tough talaga yung support ng community, yung mga tanus natin, BPATs, mobilize po natin sila at sila po yung katuwang natin sa peace and order sa barangay level po. Okay. Alam niyo po, bagong taon na. Okay, so nitong nagdaang taon, 2013, alam namin napaka-successful sa inyong taon as sir, sa ating provincial director. Nireport niyo na very successful this year.
Ano naman po ang inyong mga pinaplano sa 2014? Alam kong, siyempre, dapat may plano na. Lalong-lalo na sa mga community-based organization. Kasi po noon kapag ang PNPA, may mga project, nakikipag tie up sila sa mga NGOs. So, ano po ba ang inyong mga plano this coming year para sa ating mga tao na nangangailangan in the community? Patuloy naman po yung aming programa sa PCR natin, Community Relation Program. Gaya po na sabi ng ating DER officer, si Inspector Fabregas, patuloy po yung ating DER program sa elementary and high school level po. At aside from that po, meron po tayong BAUSI program, nakikipag-coordinate po tayo sa DEX regarding po yung awareness po sa GADA program, mga teachers po ang ating target. At yung sa BIPAS naman po, yung mga tanod, tuloy-tuloy pa rin ating seminar sa barangay level po. Okay, follow-up question naman, pero ito hindi na po sa inyo, sa ating magiting na station commander ng Lipa City. Magandang gabi po. Gusto po naman namin marinig ang inyong boses dahil kayo kanina pantahimik. Ano po ba ang pinaplano natin sa 2014 para lalong gumanda ang record natin dito sa pagsugpo ng ating krimen na nagaganap dito sa atin sa Lipa City? Sir, magandang gabi po. Unang-una po dun, sir, in support dun sa sinabi ni Colonel Fidel, yung plano po ng Lipa City Police Station is, number one is to enhance yung involvement ng barangay functionaries natin dito sa Lipa. Isa sa mga problems encountered namin this year, bago nagkaroon ng election ng October, bihira kakaunti lang out of 72 barangays ang nakuha kong support when it comes to identification of suspected users and pushers with regard to drug prevention. They are very reluctant to submit the names to us as required by DILG circular na isubmit sa amin kung sino yung pushers and users para malaman namin kung alin sa 72 barangays ang critically threatened or hindi naman walang drug at pushing, walang drug activity. So, initially po, after po nung election nila, when they took their oath, I have talked to the ABC President, si Attorney J.R. Makasait, and they're very willing to help us in reaching out to these barangay officials, lalo-lalo na to tap the resources, lalo yung mga tanods nila, yung mga barangay kagawads nila. With regard to peace and order and security ng respective barangays, drug prevention and education ng kanilang constituents, and at the same time, sa kanilang disaster preparedness. Yung tatlo na yun ang main concern namin para lahat naman kami tulong-tulong. Ang sabi nga ni PD kanina, yung police to population ratio is very, masyadong malawak yung diferensya. So we cannot do it alone. We have to tap the services. Secondly po, we have to close ties with the local, yung request for further support coming from the local government. Though they are very supportive sa PNP, pero considering nga yung geographical characteristic ng Lipa is maraming banking institutions dito, considering yung mga traffic natin dito. So, tutulungan natin ang LGU lalo na pagdating sa traffic re-engineering. Dito sa Lipa, masikip po talaga, we have to help them, lalo na yung Traffic Management Division. So, pag-uusapan po namin yan at meron na kami initial talk ng local government dito in order to improve. Sa amin, hindi lang kami sa law enforcement, we have to help them also with regard to yung order, lalong-lalo na sa traffic flow dito sa syudad. Okay, yun nga po ang isang problema dito sa Lipa, yung traffic. Maganda naman po at ang yung plano this year, this coming year is matulungan ninyong magkaroon, maisa natin ang traffic dito sa Lipa. Yes, sir. In addition, sir, according to the CPOS chief, si City Engineer Roldan Lopez, hanggang this year, end of this year lang, malilipat na yung mga terminal doon sa may SM area
So, we're expecting mawala na yung clogging dito sa may bus stop, dyan sa may Big Ben. All of the terminals will be relocated doon. So, lahat po yan ay i-consider namin. The same also with the flow ng traffic coming from Barangay Tambo going here dito sa syudad po. So, pag-uusapan po talaga namin yan together with the City Council po. Sir, magandang gabi po. First Lieutenant Soriano po, CMO Officer ng 740 Combat Group. Sir, question ko lang po kay PD, sir. Sir, anong masasabi niyo po, sir, dun sa normalization ng ISO dito sa Batangas, yung sa Task Force Calaba, sir? Meron ba, sir, mga preparations sa ginagawa ang PNP? Tsaka, sir, yung stand, sir, namin para sa ISO, sir, dito? Regarding po sa normalization process, para maintindihan din ng ating fellow Batanggenyos at televiewers, may tinatawag pa kaming normalization po sa EFP sa PNP. Yung responsibility po ng insurgency po ay transfer na po o hinan-over na po from the EFP to the PNP na po. Na dati ang lead role ang EFP, ngayon pa ay PNP na. Ang support role ay EFP na lang. Support role po na sila ngayon. Pero yung aming, as far as yung function, yung pa rin po ginagawa namin, kailang ang coordination po sa PNP, mayroon pong task force yan. Ang task force commander, yung ating regional director, General Gatchalian. So, nasa tapos na po yung preparation phase namin na nagkaroon po tayo ng training sa members po ng ating mobile group. Lahat po nagkaroon po ng unit training as well as cross-enroll, nagkaroon po ng cross-enroll o cross trainings between the EFP and PNP po. Yung EFP po, tinuruan po sila sa first responder course at yung EFP naman, tinuruan din yung sa PNP counterparts nila about intelligence gathering, ISO operation, and other related activities po. So far po, yung ating effort dyan ay wala naman untoward incident regarding ISO or violent activities po sa ating probinsya. Kapatid, isa sa mga mainit ngayon na tinututukan sa buong kapuluan ay ang pagpapalit ng taon, 2014. So yung pagpapalit ng taon na yan, ay karamihan yung pagbabawal ng mga illegal na paputok at yung pagbabawal din sa pagpapaputok ng baril ng kasundaluhan at ng PNP. So ito hong programang ito ng ating pamahalaan, ano ho ang inyong mga panawagan dito, Colonel Fidel, sir? With the forthcoming New Year po, mas maganda po kung ang ating celebration ay safety at wala po tayong reported injured or casualty po sa ating pagsalubong po ng New Year po. So, sana po i-advocate po natin yung no illegal discharge of firearms and no use of yung illegal use po ng yung mga illegal firecrackers po. Meron pong prescribe yan na pwedeng gamitin na firecrackers at may mga bawal po yan. Okay, bago siguro ako magtanong, magpapasalamat muna ako kay PD sa mga mandarin na ipinadala dito. Magandang Pasko po at mabilog na bagong taon. At saka kay Kaped, sapagkat mayroong pinadala siya ditong lechon na lechong bake na hindi na bake yun, parang isang baysanan na yung panghanda na isang baysanan yon sa isang lechon na bigay ni Kaped Kalaw. At yan po ang ating pinagsasalu-saluhan dito ngayon. At nagpapasalamat pa rin kami sa patuloy na ugnayan ng APAP Batangas at regular na po namin kayong bahagi dito sa pamamagitan ng inyong CMO officer na si Dwight Jr. Usisain ko rin lamang muna po, kukumustahin ko po yung
lagay ng dalawang pulis na nagkaroon ng involvement diyan sa Balete regarding po yung nakisuno doon sa police car na galing yung dalawang babae sa prayer meeting at nang makita na lamang ng umaga ay patay na. At ano na po ang nangyari doon sa kaso noong dalawang pulis na di umano'y involved dito? Sir, ang status po ng case ng dalawang pulis, si PO3 Benitez saka si Pagkalinawan po ng Balete Police, ay na-file na po ang case, ang criminal case na sa piskalya na po sa Batangas, at yung pong administrative case ay nasa ombudsman po. So active pa rin po yung mga involved na tao? Ang status po ng dalawang pulis ay restricted sa kampo po, sa provincial office. Kaya po nakumusta namin ay di siyempre ang ating komunidad, ang ating mga non-government organizations ay nagmamasid sa ating sa ating kapulisan at nais na makipagtulungan para sa ating para higit na mapagaan ang inyong trabaho at saka higit na mapagtulong-tulungan natin ang kapayapaan dito sa atin. At ang mga ganitong bagay ay siyempre nakakabawas ng moral doon sa mga magagaling nating kasamang pulis na gumagawa ng mabuti. At siyempre kung ito naman ay magiging magkakagano na lang at ang mga kababayan natin kapag ang na-involve ay isang naka-uniforme ay hindi magkakaroon ng magandang resulta ang kaso, di siyempre matatakot ang mga tao at mahirap ang makipag-cooperate sa kapulisan. So kaya po siguro nais naming laging kumustahin sa inyo dahil ang ganitong bagay ay kung nakikita ng ating mga kababayan na umuusog at mayroong maaasahan namin na ang hustisya ay nakakamit kahit na naka-uniforme pa ang involved, ay di siyempre po ay nandoon ang kooperasyon ng ating mga kababayan. Salamat po sa observation mo at kami naman po sa PNP ay we recognize po yung mga police na nagpe-perform at very fast din kami na exercise yung aming discipline powers sa mga police po na may lapses na ginagawa or mga complaints. At hindi po kami nagpapabaya sa aming duties, mga officers po. At kung kailangan i-dismiss sa serbisyo, ay ginagawa po natin yun. So, dadako naman ako kay happy natin sa Lipa. Nakakatuwa at nabanggit mo na rin na tutulong ang kapulisan sa ating traffic sapagkat sa dati ay ang alam namin ay ang pulis ay siyang nakakaalam ng ating trapiko. Noong araw yon. At ngayon ay di siyempre nasa sa lokal na pamahalaan yung ating pagmamanage ng trapiko. Sa mga usap-usapan at mayroong nagsasabi na ito naman ay hindi natin inaasahan natin na mayroong somebody na lalapit at magsasalita ng direksyon na mayroon daw di umanong nagme-maintain yung mga maliliit yung parang pinaka-terminal sa mga kanto-kanto. Parang yun daw mga driver diyan kaya hindi nahuhuli or kaya nagkakagulo buhol-buhol doon sa mga kanto-kanto na ilan natin dito sa Lipa ay mayroon daw diyang nakikinabang. So parang mayroong kumukolekta doon sa mga driver. So siguro dapat maging ma-involve ito at mapag-usapan ng top leadership ninyo sa mga pagpaplano ng tungkol dito sa traffic. Kasi pagka mayroong mga ganon, siyempre, mahirap magpasunod ng mga traffic enforcers at saka mahirap din magkakaroon ng kalituhan yung ating mga kababayan at mahirap sumunod sa traffic. Yung bang traffic management dito ay sa local government, hindi ba sa saklaw ng kapulisan natin, sir? Nasa local government na po yun, sir. Kasi Under nasakyan ko yung ibig niya sabihin, parang Maynila ito. Division po. Parang Maynila ito, kapag may barker doon sa kanto na nagsasakay ng mga pasahero, ibig sabihin, hindi umalis yung jeep or pampasaherong sasakyan, merong koleksyon. Nangyayari ba dito yan? Sir, in fairness to diyan, yung Traffic Management Division, aggressive din po yung merong city ordinance po dito, prohibiting yung mga barkers po sa mga
Yun nga lang po, considering yung volume ng vehicles, every day na pumapasok sa bayan ng Lipa, ay napakaano talaga. And considering if you're trying to examine visually man lang, yung major thoroughfares dito sa bayan, lalong-lalo na yung papuntang Carmel, nandiyan na rin po dumadaan yung jeep papuntang Quezon, papuntang San Juan. Diyan din po dumadaan yung mga truck na may kargang itlog, fertilizer. Dadaan po lahat sa bayan yan. So yung traffic, yung urban planning nung una, siguro 1960s pa siguro yung planning na yan. Ngayon ay 2013 na. There must be some viaduct siguro. Or alternate route, those vehicles coming from Quezon na hindi na dadaan dito sa bayan. And yung rapid increase ng mga public utility vehicles, magmula sa jeepney, biyaheng San Juan, mataas na kahoy, nandyan lahat sa Lipa nagko-congregate. Kasama na rin yan ng mga tricycles. So, isa yan, hayaan nyo po sa makakarating po yung observation ninyo, doon po sa oversight sa technical working group na pamumunuan ni Engineer Lopez, ng City Engineer. Sapagkat ito naman ay kayo, walang personal na experience ang ganyan. Dapat yan ay kapag napapag-usapan, sabi nga, where there is smoke, there is fire. So kumbaga habang may nagsasalita ng ganyan ay di siguro tingnan na rin natin at dahil ito'y bahagi ito ng pagpaplano natin at pagtutulong-tulong tungkol sa pagsasaayos ng order dito sa atin, peace and order. Siguro kay PD, nais kong muling usisain, ito pong sa pagpapalawak natin ng pwersa ng ating kapulisan, sa pagbabarangay natin, paggamit natin ng ating mga personnel ng barangay para makatulong sa peace and order, ay di siyempre ine-enforce ninyo yung ating ina-incapacitate natin, yung ating mga barangay tanod, yung mga functionaries ng barangay. Siguro nais ko ring ituloy doon sa dating nabanggit ko na sa inyo, yung pagpapalakas naman ng pinaka-adjudication council nila, yung anong tawag dito, lupong taga-pamayapa, kung saan ang mga piling tao ng barangay, mga ginagalang na tao ay iniipon sa isang konseho, sa isang council, at sila yung nag-aaral at nagpapayapa ng mga nagkakagalit doon sa barangay. Nang sa ganun, hindi na kailangan sa barangay pa lamang nalulutas na yung kaso. At hindi na overflow ng mga kaso ang ating korte, para naman pagdadating ng mga mas major na kaso na isinampa ng mga pulis, mabilis ang takbo ng kaso sa korte para makatulong na rin sa overall na kapayapaan, pagsasaayos ng kapayapaan dito sa atin. Siguro po baka pwedeng maituloy ninyo yung programa ninyo na mapalakas yung mga sangguniang pangkapayapaan sa mga barangay. Kasama yung sa programa ng PCR natin, barangay empowerment, pati yung barangay justice system po. In-encourage po natin yung mga barangay officials. Even though po na yung sinabi nyo po na at di barangay, masolve na o masettle na po yung case, ganun pa rin po, counted pa rin po sa ating statistics ngayon sa bagong guidelines po ng krame, na kaya po yung ating crime volume hindi lang doble kundi triple pa, kasama po yung barangay cases or barangay blatter, even yung naka-reported po sa ibang law enforcement agencies, sinasama po yung statistics po sa isang bayan. At hindi lang po yon, pati na po ang traffic violations, kasama na po yun sa crime volume natin. Kaya bigla pong lumubo yung ating crime volume. Kaya siguro napansin nila ang Pilipinas daw ay napakaliit po yung crime stat natin, crime rate. Wala pang 20. Sa Asian countries, more than 100, even 200 ang crime rate nila. Yeah. So siguro sa mga reasons doon. Yun na po. Jer? May mga tanong pa? Sige. Aside from traffic po dito sa Lipa, Hepe, pag-usapan po natin yung mga dumarami ngayong mga
namamalimos na mga bata. Pero ngayon, pamilya na po ang dumating sa Lipa. Noong kalagitnaan po ng 2013, kami po ay sumulat sa DSWD. Gusto po namin silang maging guest dito para naman po makapag-report sila tungkol diyan sa mga namamalimos na yan. Pero hindi po tayo pinalad na pagbigyan. Ngayon naman po, total nandito po kayo. Gusto po naming malaman ano naman po kaya ang role ng mga pulis dito po sa pagpapanatili po unang-una ng kapayapaan, kalinisan dito sa Lipa. Nakikita naman po natin sila na pag umaga, nakahiga sila sa mga bangketa, doon na po naliligo, lahat po doon na nila ginagawa. So para pong hindi na po magandang tingnan. Although hindi naman po tayo nagmamadamot na magbigay ng tulong, pero parang hindi na po magandang tingnan na gano'n na po ang nangyayari dito po sa ating sa Lipa. Tama po kayo dyan, ma'am. No? Just outside our station, doon sa tabi ng Cultural Center, ang dami po talagang magpapamilya. Pati yung gilid ng station ko doon sa bandang likod, meron po mga pamilya po doon na natutulog, lalo na paggabi. When I ask my people, the presence of this, yung mga taong to, sabi na they came from Mindoro. Yung influx nila ay nangyayari yung influx nila dito sa Lipa pag Christmas season para mamamasko sa mga kababayan natin dito medyo maalwan ng buhay. Unang-una, ma'am, sa PNP, we cannot, from my initial observation, we cannot restrict somebody from traveling. Dahil right to travel nila yan kung pupunta sila dito. Ang pakiusap ko lang, ma'am, lalo na yung kagabi, nakausap ko yung leader the other night, ng 25 ng gabi. Kinausap ko lang, maintain nyo lang linis yung tinutulugan ninyo. Huwag lang kayong gumawa ng pagnanakaw dito sa Lipa. Huwag kayong gumawa ng krimen. Tapos yung linis dyan sa cultural, yung tinutulugan ninyo, linisin nyo lang. Supervise yung mga tao ninyo kasi meron din silang mga leader, ma'am. So, with this, ma'am, I'll bring this up to the city administrator kasi I think it's ma'am, local, holistic ang approach dito, hindi lang sa amin talaga. Pero so far, ma'am, as initial step, ang action namin, pinapakiusapin namin leader nila na wag silang gagawa ng krimen o pagnanakaw dito sa Lipa. Kaya nga, tama yung ginawa niyo sana, Dean, na imbitahan yung taga-DSWD para ipaliwanag at kung kinakapos man kayo ng kaalaman tungkol sa pag-handle nito, at least may mga katulong tayo. But yun lang, sinasabi natin na tayo, public servant tayo, inimbitahan kayo ng programa natin, sana naman is pagbigyan natin dahil para sa interest po ng ating community ito. At kung ayaw natin magtrabaho, pwede naman ho tayo magpaalam na. At sapagkat maraming gusto magtrabaho sa atin. So sa atin sa DSWD, sana pag ganyan ho, ay pagbigyan natin. Sapagkat mayroon kayong obligasyon na mag-report sa ating mga kabayan. At ang ating Pangulo ay hindi po siguro papayag na ini-snap nyo yung sinasabi natin na mga boss natin, di ba? Ang tao ating boss eh. So tayo, mga public servant tayo. Kaya doon sa DSWD, kung kayo nakikinig dyan, panindigan natin yung sinasabi ng ating Pangulo na may mga boss tayo. Sila din ang boss natin. So ang sabi ng boss natin, tayo ay mag-appear tayo sa forum sapagkat required tayo mag-report. So pakinggan natin sila sapagkat silang boss natin. Dalawa lang pong maikling katanungan. Unang-una po ay dito sa atin sa Lipa rin uli. Kasi nasa Lipa tayo. Nabanggit po ninyo nung isa nating segment, naalala ko yung tungkol sa CCTV, na para sa ating crime prevention, dapat yung magkaroon ng CCTV ang mga business establishment. Sila ho ba'y tumupad? Sir, initially po, yung pasa na ordinansa na yan ay isa po yan sa mga lock-up natin, no? Yung Localized Anti-Criminality Action Plan, wherein the Lipa PNP proposed to the City Council for the drafting of an ordinance requiring all business establishments dito sa Lipa. I think with an initial capitalization of 1 million yata, sir, requiring them to put up a CCTV camera subject to specifications to be set forth by the ng City Hall, ng engineering yata.
hindi sila i-issue ng business permit or hindi i-renew. I think the ordinance will ipo-full blaster ngayong January, lalo na pag sa renewal. That will be a big help, lalong-lalo na sa security. Hindi lang yun sa amin, sa law enforcement, na that will be, aminin namin, that will be a big help in the conduct of investigation. But that will be also a big help to them as security, to prevent those would-be criminals from committing robbery in their establishments po. Hindi matatapos po ang programa pag hindi ko natanong itong si kaibigan Dwight. Sir, dito po sa kabuuan ng Batangas, tayo po ay may mga tinatawag na survey, yung SWS. Diyan ba sa pulisya ay may survey na yung accomplishment ng bawat munisipyo, na malaman natin sa bawat munisipyo kung sino ang nagpe-perform at sino ang bokya. Para malaman naman natin kung anong, parang para baga sila ay nagkakaroon ng kompetensya na para lalong umbigting ang performance ng ating PNP. Meron po ba tayong gano'n? Actually po, we do not base on the result of the survey, but instead, we base po sa statistics na sinasubmit po ng police stations, ng each police stations. Meron po kasi kaming unit periodic evaluation report at meron naman po kaming unit crime reporting na sinasubmit po ang bawat police station. So doon po, monthly nagkakaroon po tayo sa probinsya po ng command conference para po pag-aralan natin ang mga krimeng nangyayari, those prevailing crimes sa isang munisipyo, yung mga peculiar, tsaka prevalent crime, pinag-uusapan po diyan. Kasi hindi po, bawat bayan po may kanya-kanya pong uri ng tipo ng krimen nangyayari. Posible, katulad po ng first district, what are the types po ng nangyayari doon? Pagdating po sa robbery, during the early, month po ng mga April, umuuso po diyan yung nakawang po ng mga fighting cocks. So, yun po, dito naman po sa atin, kakaunti. Dito naman po sa atin, dahil nga po medyo maraming malalaking establishmento dito, yun naman po mga bukas kotse, basag kotse. So, iba-iba po. So, every month po ang ating pong provincial director ay nagkakaroon po ng command conference kung saan po ang ating mga hepe ay binibigyan pagkakataon po na mag-present ng kanilang crimes, yung statistics na nangyayari sa ng crimes na nangyayari sa kanilang bayan. So nang sa ganun, malaman po ng ating provincial director ng command po ng ating probinsya kung alin ang talagang istasyon ang nangangailangan ng pulis. Kasi hindi naman po pwede sasabihin natin na isang bayan, maglalagay po tayo ng 30, doon sa kabilay 30, samantalang sa kabilang bayan naman sobrang tahimik. So para po, from time to time na may dumating na karagdagang pulis sa ating probinsya, ang ating pong provincial director, alam niya na po kung saan niya ilalagay. So kaya nga po, nagkaroon na po tayo ng makatotohanang reporting ng crimes. Nabanggit nga po ng ating provincial director kanina, sinasama na po sa record yung crimes na nirecord ng other law enforcement agencies, isinasama na rin po yung nangyari sa barangay upang nang sagun malaman talaga natin ang totoong numbers ng krimeng nangyayaring sa isang bayan. So para po ma-deploy natin ng tama yung ating mga personnel dito sa probinsya. Magandang gabi po sa inyong lahat muli. Ang aking pong katanungan ay sa ating provincial commander ng kapulisan ng Batangas. Ang ating po bang local government o provincial government ay mayroon po ba kayong plano para pag-resolve ng mga trapiko dito sa buong probinsya? Batid po natin na ang trapiko dito sa mga bayan-bayan natin sa probinsya ng Batangas ay kung minsan ay nakakairita sa mga turista, nagda-divert sila sa ibang lugar. Meron po ba kayong mga plano doon?
Na-mention na po konti kanina ni Happy kanina, Colonel Malinaw, regarding yung LACAP po, yung Localized Anti-Crime Program po. Kasi bawat area po may mga peculiarity, including traffic po. So, yung mga affected areas, nire-require po natin na magsabit ng plano at i-convert po yan o recommend sa sanggunian na magkaroon ng resolution para at the same time magkaroon po ng budget o pasuportahan. So, like po yung CCTV, pinupropose po yan ng bawat station. Okay, thank you very much, sir. Alam kong sapat na po yung ginawa po nating pag-uulat sa ating mga tagapagsubaybay tungkol po sa peace and order sa ating lalawigan po ng Batangas. At tunay ho na ating pinapanindigan yung ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. So tayo po ay magpapaalam na sa ating programa. Inabot na po tayo ng panahon. But of course, bago tayo magpaalam is hingin po natin ang report galing sa 740th Combat Group LAN, yung ating mga activities and yes, sir. Mga Bali, sir, activities natin. hindi isang activities lang sir na nakandak namin for this week dahil sa Christmas season. Tsaka naging alert kami para sa anniversary ng CPP-NPA. Ang activities lang po namin is meron kaming nabigyan ng hearing aid sa Barangay Talumpok, Kanluran sa tulong ng active hearing dito sa Robinsons at saka sa Akapin, Batangan. Ang nag-fund po noon is PCSO. Bali lang sir yung activities namin sa 740 Combat Group. Merry Christmas sa inyo lahat. Thank you very much. At thank you very much kay Major Villarina. Weekly mayroon tayong programa. Attend ka lang. At ito ay programa natin ito ng AFP. Natutuwa tayo sapagkat ka-teamwork na natin yung ating Philippine National Police. Dati yung AFP lang at yung mga civic organization. Ngayon, buo na tayo. Kasama na yung Philippine National Police. Palakpakan naman dyan at nandiyan si PD. So, Mar, okay na tayo. And then, thank you very much sa ating President ng Batangas Egg Producer sa pagbibigay ng itlog. No? Ngayon, and then sa lechon natin uli, nais nating i-recognize si Chairman Ped Calao. Napakalaki noong ating lechon. And sa ating very supportive na may-ari po ng Blue Sapphire, yan po ang nagpapairam sa atin ng venue natin. At of course, sa ating pong host ngayong araw na ito na ang kanyang anak ay nais po natin sanang i-recognize nasan si Engineer para makita naman. Dahil yan po talaga ang nagpagod ho para magkaroon tayo ng website. Alam ko hanggang gabi ay pinag-aaralan niya kung paano magiging maganda yung mukha po ng ating website. Si Engineer Shelly Andal Torres, no? At si Dr. Silien Andal. So, Ding, paki-recognize yung ating mga sponsors. Oo, at kasama naman siyempre ni Engineer Shelly yung mga ating estudyante ng Batangas State University, mga computer science students, graduating students na nagbubuo nitong ating Facebook, YouTube site at ng ating website. Salamat sa Blue Sapphire para sa inyong mga weddings, debut, birthday, baptismal, conference, corporate meetings, at mga hangouts ninyo sa gabi. Diyan po sa Blue Sapphire sa Maysico, Lipa City. At sa patuloy na pagsusuporta sa atin ng Lipa Sampaguita Mart na nandyan sa may Malvar Street, sa may gilid ng ating public, sa may Rizal Street po pala ito, sa may gilid ng public market. Mayroon silang basic bakery supplies, grocery, school supplies, office supplies, may mga kape, paminta, grains, at maraming pangangailangan natin sa bahay. Siyempre, nais nating i-recognize itong ating si Great Concepts na nag-host sa atin dito at kung saan ay dinadaos natin ngayon ang ating venue. At si Engineer Marian Shelly po para sa kanyang Great Concepts na gumagawa ng mga calendar, ng mga rep magnets, invitations, ng mga photo books, guest books, banners, posters, bookmarks, notebooks, stickers,
mga invitation po ninyo para sa lahat ng special occasions ninyo, mga photos on canvas, standees, postcards, envelopes, pocket folds, at marami pang produkto na may kinalaman sa inyong mga party at mga mahal na okasyon. Ito po siguro, nais kong i-share sa inyo ang Philippine General Hospital, UP PGH, ay doon sa hematology section, marami po silang mga pasyenteng mga malulubha na indigent. At nandoon po si Dr. Zillian Andal ngayon kung saan siya ay nagpapakadalubhasa sa hematology. At ang kanilang grupo, para matulungan po itong marami nating mga indigent na pasyente na walang maibili ng mga supplies, gamot, at siyempre po ang serbisyo ng mga doktor dito ay libre, hindi nila sinisingil ang mga ito. Pero yun pong mga maraming ibang gamit ay kailangan ding makabili para naman ma-provide ang serbisyo sa mga pasyenteng ito. Mayroon po, para po dito ay mayroon silang fundraising na fun run sa February 23. Ito po yung tinatawag na blast off. At siguro po kung nais nating suportahan, may mga kababayan po tayo dito sa Lipa, sa Batangas na nakakarating din po sa PGH at nakikita pa rin po ng ating anak doon. Makipag-ugnayan po kay Dr. Tess Dumagay, 0922-819-8436 ba ito? 0922-819-8436. Yun po ang number. Yun po sa mga runner natin at tayo makikiusap sa ating mga kasundaluhan sa pangunguna ni Lieutenant Soriano na suportahan yung panran kung pwedeng maisama natin ang ating mga kasundaluhan doon sa UP Diliman. At saka sa ating mga kapulisan, baka po naman pwedeng tulungan niyo kaming mag-anyaya ng suporta. Ito po sa mga indigent patients ng UP PGH doon po sa hematology section. So sa February 23 po ay humihingi ng suporta para doon sa takbuhan, doon sa UP Diliman po. Maraming salamat po at mabuhay kayo mga kababayan. Thank you very much, Ding. At pakilala lang po natin yung mga support, yung mga tumutulong kay Ding Andal, no? Yung si Doktora. Doktora, baka pwede ma-recognize ka naman, makilala ka ng ating mga tagapagsubaybay. At saka si Engineer Shelly. Oo. And yung technician, of course, hindi na makakita dahil last episode natin to ngayon eh. Ang sunod natin is January na. No? Yung nandiyan dyan sa likuran, sundalo po yan, pero yan ang tumulong sa amin nung wala pa si Dan Hogo. No? Magaling po yan sa computer. So maraming salamat. And parting statement kay Police Inspector Albert Pabrigas. Maraming salamat, sir. At isa po ay magandang gabi rin po at advance Happy New Year for the engineers na sana po ay ang susunod na taon ay maging isang mapayapa at matagumpay na taon para sa ating lahat at sa sambayan ng Pilipino, lalo po sa mga ating mga tagapagpakinig sa lalawigan ng Batangas sa programang Up Batangas. Kay Police Senior Inspector Dwight Fonte. Muli po, bumabati po ng advance Happy New Year po sa lahat ng taga-panood ng Up Batangas, sa mga bumubuo po nito. Isa lang pong masasabi ko, the Pin is always there to provide a place that is secure to do business and to live. Sa Chief of Police ng Lipa City Police Station, Superintendent Jacinto Malinaw. Sir, salamat po ulit sa panyaya po ninyo. Sa ating mga kababayan dito sa Lipa, let's have a safe and Happy New Year. Iwasan po natin yung mga illegal na paputok at yung sa may mga baril dito, iwasan po nating indiscriminate firing. Pasensyahan po tayo kung tayo ay mahuli namin kayo. Salamat po. Happy New Year. At sa ating pong Provincial Director na si Senior Superintendent Fidel. Salamat po. Just continue supporting your police. Importantly, keep trusting your police po.
And pag wala po kayong support, cooperation, we can only do so much, but with your full support and cooperation, together, we can do everything po. Magandang gabi. Maraming salamat. At si Ma'am Eva, nasa likuran. Yan po ang aming may bahay po ni General Junco. At si Ate Nora, ang Manager, Director ni Bing Formento. Ninong, your parting statement. Panawagan ko sa ating mga katoto, kung tunay kang Pilipino, mamahalin mo ang bansa mo. Kung tunay kang Pilipino, paglilingkuran mo ang gobyerno na walang halong pag-iimbot at ng buong katapatan. Happy New Year. Thank you very much. Thank you very much, Ninong. Tuloy na alala ko na naman yung invitation ni Dean kay sa DSWD na inisnab. So, ganun ho. Pag binigyan ho tayo ng formal, especially mayroon palang sulat si Dean. Formally, it was submitted to your office, ma'am, ng DSWD, kung nakikinig ka po ngayon. Mayroon ho tayong responsibility under po sa civil service na 15 days ay dapat sagutin po natin officially yung sulat na pinadala sa atin. Or else, pwede tayong filean ng kaso ng So, ma'am, kung nakikinig po kayo ay anytime pwede po kayo mag-guest dito sa programa natin at tutulungan po namin kayo na i-promote yung mga programa ng ating pamahalaan, particularmente po ang sa DSWD. At ito ay tungkulin natin sa ating mga boss na sinasabi po ng ating Pangulo na sila po ay ating pagsisilbihan. So sa inyo pong lahat, Happy New Year at naway ang APAP Batangas ay nakapagbigay po ng tulong po sa pag-deliver ho ng mga impormasyon sa ating pong mga kabayan dito sa lalawigan po ng Batangas, particularly po sa Lipa City. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay.